Hey guys, finally dumating na po yung pinakamahal na Infinix sa smartphone guys na nabili ko. Dahil medyo mahal nga po yung kanyang presyo guys. Pero tingnan po natin sa may video na to kung maibibigay ba ni Infinix or maja-justified ba ni Infinix yung mahal pong presyo ng smartphone na to. Dahil hindi nga lang po siya basta special edition. Feeling ko guys, isa po siyang limited edition guys sa smartphone. Siyempre alam ko po sa inyo na ine-expect po natin is malakas na smartphone. Pero ito po guys, tingnan nyo naman oh. Unboxing pa lang po niya, talagang masasabi natin na hindi po mura yung smartphone na to at hindi po siya para sa karamihan ng mga tao guys. Dito pa lang po is meron tayong branding po ng Infinix. Infinix designed by Pininfarina. Sa pagkakaalam ko po guys, yung brand na po yan, yung brand na yan is parang car company po siya. Kaya talagang hindi po basta-basta yung collaboration po ni Infinix na yan. Yan po siya guys, so para siya naka-briefcase. At ito po guys, pagka binuksan natin, ito po siya guys, ayan no. Wow, di ba? Napaka-special po niya. Nasa gitna po yung mismong smartphone natin. At meron tayong dalawang box dito sa may gilid niya. Tingnan po muna natin yung box dito sa may unang gilid. Ito siya guys. Actually guys, nung nakita ko to sa ibang mga nag-review or nag-unboxing po ng smartphone na to, is akala ko guys, pipitsugin po itong wireless charging natin or yung ating dock. Guys, mabigat siya oh. Meron siyang weight. At meron po tayong carbon leather po na design dito guys. I think legit po yan. Hindi po siya yung normalan lang. Then, meron po tayong ito guys oh. Meron pa tayong card dito. At nandito po yung ating pin. Dito pa lang po sa may pin natin guys. Talagang hindi po basta-basta yan. Ayan oh. Para po siyang kotse guys. Yan po yung pin natin. Dito pa lang guys, so mapagkakamalan nyo bang mura po yung smartphone na yan. Yan. At ito po. Guys, ito pong natin, wireless charger natin is meron pong inilalagay dyan na yung pinaka wireless pad po natin. Ito po siya. Yan. Manipis lang po siya at pinapatong po siya dito. Yan guys, oh. Diba? Napaka-social niya. Kung sakali po mahahawakan nyo to at kung makakakita po kayo ng ganitong smartphone sa may personal, I think guys, mukhang worth it po siya para po sa may presyo ng pagkakabili ko sa kanya. Then, nandito po yung ating cable na color black. Yan o. Ang ganda niya guys o. Syempre, hindi naman to maganda. Kumbaga talagang in-aesthetic lang po ni Infinix para po mag-match yung pinaka smartphone nga po natin. At itong charger natin is naka Type-C to Type-C po siya. Yan po yung kasama niya. Then, meron pa siya dito guys. Tingnan po natin. Ito pa yung isang box na kasama niya manipis. At nandito po yung ating case. Tingnan natin guys yung kanyang case. Kung special din siya. Yan. Mga paperworks natin. Saka po pamunas ng screen. Mukhang may tempered din po siyang kasama. Ito guys yung ating tempered na kasama guys. Talagang kompleto po yung package natin dito. At ito po yung case na kasama. Ito siya guys oh. Maganda po yung case niya. At kung papansinin nyo nga po is naka carbon leather design din po siya dito. Ayun oh. Guys, dito pa lang po sa may case natin talagang legit po siya. Hindi po siya itsurang mumurahin. Kaya sa tingin ko talagang ginandahan po ni Infinix dito. At dito nga po sa atin is meron po tayong MagSafe dito sa may mismong case natin. Para po pag pinatong siya, magiging magnetic po yung ating smartphone na yan guys oh. Naka-magnetic po siya para hindi po siya malaglag. Pero syempre guys, hindi po siya katulad ng iPhone na matibay po yung magnet niya. Dahil po, sa pagkakalam ko, ang pinaka-magnet lang po niya is nandito nga po sa may case. Wala po sa may mismong smartphone. At dito po sa may charger natin, kulay black din po na 100 watts. Yan. Yan po yung pinakalaman ng box natin guys. Then ito na po mismo yung mismong smartphone natin. Guys, ang pinili ko pong smartphone, syempre yung kulay red. I mean yung, parang siyang maroon guys. Dahil ito po yung parang mas nagagandahan ako sa kanya nung una ko nga po siya nakita sa may picture. Ito guys yung mismong smartphone natin. Dito pa lang po oh. Sa may sleeve natin is napakaganda na. At kung papansin nyo guys, dito po sa may frame natin, may nakalagay po dito na Pininfarina. Talagang napaka-premium po niya. Ayan, no? At ito po guys yung ating design na
Ano ba yung pangalan niya? Parang Monra Red. Yan po guys yung pangalan ng mismong kulay niya. Yan. At kung titingnan nyo naman guys, napakalaki po ng camera module niya. At tamang-tama po yan guys sa ating case na kasama. Tanggalin na rin natin to guys. Para mas makita po natin yung pinaka-design po ng smartphone natin. Yan, di ba? Napakaganda niya guys. I think medyo makatwira naman guys yung kanyang presyo. Talagang hindi lang po talaga siya para sa atin lahat. Na naghahanap nga po ng talagang performance phone po ang gusto nyo. Lagyan natin yung case. Ayan, di ba? Ito po yung case natin, guys. Ang ganda ng accent ng grade, guys, sa may frame niya. Ang ganda po niyang tingnan. At meron pa tayong heart rate sensor dito. Same nga po, guys, nasa Note 60 Pro. Yan, guys, yung ating camera module. Napakalaki niya. At buksan na po natin yung mismong smartphone. Ito siya, guys. At ito nga po siya, guys, pagka po ilalagay sa may wireless charger natin. Yan guys, medyo mabigat na siya. Pero kaya pa rin po ng magnet guys, hindi pa rin po siya natatanggal. Ayan, di ba? Talagang hindi mo siya ganun kadikit guys katulad ng iPhone, pero still maganda siya. Para po siyang kotse guys na pinapark po yung mismong smartphone natin. Yan ganyan po siya pagka po i-charge natin yung Note 60 Ultra. Yan. Ito siya guys, yung ating display. Tanggalin po muna natin yung mga kalat. Guys, ito na po yung mismong display natin ng Note 60 Ultra. Ito po yung mismong bubungad sa atin pagka-open natin sa kanya. Yan siya guys, meron po siyang theme guys na color coding po sa mismong smartphone natin na color red nga po. Hindi ko lang po sure guys, sa ibang kulay nga po ng Note 60 Ultra is kung meron din po siyang theme na nakadepende po sa may kulay po ng smartphone natin. Pero dito nga po sa may kulay po na napili natin is naka-color coded nga po siya ng theme. Same po ng mismong smartphone natin. At para sa akin mukhang okay naman siya guys. Maganda naman siyang tingnan. Talagang masasabi natin guys na talagang medyo nag-effort din po si Infinix dito nga po sa may bagong smartphone nila. Pero syempre guys, paglipat nga po natin sa may mismong settings niya, is ito na po guys yung pinaka-typical na Infinix nga po na UI natin. At ito po siya guys, Note 60 Ultra. Ito po guys yung ating ibang specs. Guys, meron po siyang 512GB na internal storage. Buti naman guys, nilakihan po nila yung storage natin. Dahil hindi nga po mura yung smartphone na to. At dito po sa may CPU natin, naka-Dimensity 8400 po siya na processor na Ultimate. At meron po siyang onboard po na 12GB RAM. Tsaka po additional po na 9GB RAM. Pero syempre guys, ang mahalaga lang dito is itong 12GB RAM. Then dito po sa may main camera natin, meron po siyang 200 megapixel na main camera, tas 50 megapixel po na siguro periscope camera na telephoto lens. Then meron po siyang 8 megapixel na ultra wide. Then dito po sa may front camera natin, meron po tayong 32 megapixel. At guys, malaki po yung battery niya. Meron po tayong 7,000 mAh sa battery. At dito po sa may resolution natin, syempre naka 1.5K po na resolution yan. At sa may Android version, naka Android 16 po siya. Yan po guys yung pinaka-quick specs po ng smartphone na to. Alam ko guys ang nasa isip nyo, hindi po ganun kataas yung kanyang full specs. Lalong-lalo nga po sa may processor na makukuha natin sa may smartphone na to. Pero guys, dito po sa pinaka-overall na specs po niya, at dito nga po sa pinaka-design niya, at pinaka-material po ng smartphone na to, I think yun po yung dahilan kung bakit po naging mahal yung smartphone na to. Guys, ang presyo po ng smartphone na to, itong si Note 60 Ultra, is meron po siyang 35,000 na SRP. Guys, napakamahal po para sa isang Infinix na smartphone. Pero guys, ito lang po yung logic ni Infinix kung bakit nga po mahal yung smartphone na to. At kung bakit po umabot ng ganyan guys yung kanyang presyo. Guys, lilinawin ko lang po sa inyo. Hindi po ito sponsor ni Infinix. At di po ako binayaran ni Infinix para po gawan ng unboxing po itong smartphone nila. Guys, binili ko po ito sa may Lazada. Sa may Ralphs po. Nabili ko po siya sa may Lazada guys, sa may Ralphs. At inutang ko lang siya guys para nga po magawa natin ng full review. At ipakita sa inyo yung pinaka-unboxing po natin ng smartphone na yan. I think guys, ganito po yung naging logic ni Infinix kung bakit po mahal yung smartphone na to. I think unang-una po dyan guys is yung pinaka-material po na ginamit ni Infinix. Dito po sa may case natin. Guys, yung ganitong case pa lang po pagka binili natin sa may online. Or kung ibebenta po nila to, feeling ko guys, ibebenta po ni Infinix to siguro ng 1K to 1.5.
Yan po yung presyo ng case na yan guys. So dahil hindi po siya pipitsugin at talagang maganda rin. At isipin na lang po natin yung 35,000 minus 1.5. Yan guys yung pinakamagiging presyo nga po niya. Ang kaso guys, hindi lang po yan yung dinagdag ni Infinix dito. Dahil meron pa nga po tayong napakagandang wireless charging. Ito pong kasama niya guys, feeling ko. Kung hindi po ito isasama ni Infinix at bibili po natin ng bukod siya, feeling ko guys, ang presyo po ng wireless charging na to, baka nasa 2,000 pesos po yung presyo niya. Kaya technically guys, makakatipid po agad tayo ng 3.5 po dito sa may dalawang accessories na to. Pero feeling ko nga guys, hindi lang po 2K yung presyo ng wireless charging na to sa ganitong klase ng quality po niya na talagang maganda guys. Feeling ko ito pa lang po. Itong dalawa pa lang na yan, saka po yung box niya nakasama at yung ating charger nga po na napakaganda. Feeling ko guys, yung presyo pa lang po ng accessories na to na dapat hindi na po nila isama, baka nasa 5,000 na guys. Kaya technically, yung presyo po ng smartphone na to, kung sakali po maglalabas si Infinix ng hindi po special edition ng Note 60 Ultra, kumbaga yung normal model lang po, yung normal version lang, at hindi rin po yung mataas na storage. Piling ko ang sakaling logical po na presyo ng smartphone na to, guys, papatulang ko po ito kung nasa around 25,000 siya or nasa kulang 30,000. Pero dahil nga po special edition siya, kaya siguro nagmahal nga po ng sobra yung presyo ng smartphone na to. Dahil kung iisipin lang po natin, magkano ba guys yung presyo ng Note 60 Pro, yung nireview po natin noong nakaraan. Guys, ang presyo po ng SRP nun, yung pininpiri na edition din po ng Note 60 Pro, is meron po siyang SRP kung di ako nagkakamali ng 22,000 sa may 12256 na version. Guys, nasa 22,000 na po yung presyo ng smartphone na yon. Napakamahal. And yet guys, hindi po siya special edition. At hindi po gantong kaganda yung package nga po na makukuha natin. Compare nga po dito. Guys, alam ko po medyo mahal po yung presyo niya para sa may 35,000 na presyo. Kaya sana po guys, kung sakali maglalabas po si Infinix ng Note 60 Ultra na hindi po special edition, I think guys yun po yung para sa atin. Para nga po sa mas makatwiran na presyo at sa magandang specs. At feeling ko po guys, hindi po maglalabas si Infinix ng Note 60 Ultra ng regular edition. Feeling ko po guys, sa mas maganda pong hintayin natin is yung Infinix GT 50 Pro. Yun guys, feeling ko. Guys, sa presyo pa lang po ng smartphone na to, na umabot nga po ng 35,000. At alisin niyo po lahat ng mga accessories po ng smartphone na yan. Feeling ko guys, yun po ang magiging presyo ng Infinix GT 50 Pro para sa specs nga po na makukuha natin. Dahil same processor nga po sila. Pero guys, feeling ko, ang Infinix GT 50 Pro, feeling ko guys, sa magiging presyo po ng smartphone na yan, is nasa kulang 20k or around 20,000 po ang presyo. Dahil kung babasihan nga po natin yung Note 60 Ultra na umabot nga po ng 30,000, pero guys, marami pong lamang si Note 60 Ultra nga po compare nga po sa may GT50 Pro, pero yung presyo po niya ay talagang mahal po guys. Kaya yes guys, para po sa may 35,000 po na kanyang SRP, mahal po guys yung presyo ng smartphone na to. Lalo nga po kung naghahanap lang po tayo ng makatwiran po na smartphone nga po para sa may ganyang presyo. Guys, hindi na po mura yung 35,000 na presyo. Makakabili na po tayo ng magandang China ROM. Pero kung sakali nga pong limited edition na smartphone po ang hinahanap natin, yung hindi po basta-basta at hindi po lahat meron. Guys, I think maganda rin po i-consider yung smartphone na to. Kung medyo may pera ka naman at naghahanap ko ng napakagandang smartphone. Dahil guys, excited din po akong gawa ng review yung smartphone na to. Dahil napakarami po niya mga features guys na sa kanya lang po meron. Alam niyo po yung isa dyan. Pwede daw po tayong gumamit ng tawag guys pero naka-satellite po tayo. Hit po guys yung alamin natin sa may full review po ng smartphone na to. At syempre guys yung napakaganda po niyang camera. Saka guys, naalala niyo po pala si Xiaomi 15T. Guys, nabili ko po yung smartphone na yun sa may around 25,000. Pero yung presyo po ng SRP niya is kulang 30,000 po ang SRP ng Xiaomi 15T. At pagka po kinumpare nyo siya dito nga po sa may Note 60 Ultra, hindi po sila nagkakalayo ng presyo. Pero dito pa lang po sa may build quality natin, napakalaki na po ng lamang ng Note 60 Ultra compare nga po sa may Xiaomi 15T. Kaya para sa akin po, naiintindihan ko si Infinix kung bakit po ganito yung presyo ng smartphone nila. Hindi po para sa lahat to guys. Siguradong para lang po siya sa mga certain na tao na meron nga pong pambili ng ganyang kamahal na smartphone. Guys, gagawan ko na lang po siya ng full review para maraman pa rin po natin yung pinaka
Full potential po ng smartphone na to. At uulitin ko po guys, hindi po tayo bayad ni Infinix. At hindi po ito pinadala ni Infinix sa atin para magawa nga po ng unboxing at review. Yun lang po muna guys yung unboxing natin. Palike na lang po guys kung nakatulong po. Thanks for watching.